Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nasa 4.6 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang waste management plant sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite. Ayon sa PDEA, kabilang sa sinira ang 555.24 kilograms ng shabu, 442.94 kilograms ng marijuana, 117.39 kilograms ng cocaine, 1.67 kilograms ng MDMA o ecstasy at iba pang illegal o expired na gamot upang maiwasang ma-recycle at maibenta muli ang mga ito. Saad ng ahensya, ang mga kontrabando ay nasamsam mula sa magkakahiwalay na anti-drug operations at itinurn over para sirain matapos magamit na ebidensya sa mga naresolba ng kaso. Kabilang sa mga nasirang droga ang marijuana at cocaine na natagpuan sa mga pampang ng Palawan nitong mga nakaraang buwan. Pagtitiyak ng PDEA at mga opisyal, kabilang si Interior Secretary John Vic Remulla at DDB Chairperson Oscar Valenzuela, na ang lahat ng nasabat na droga ay ligtas na nasira at hindi na muling makakabalik pa sa komunidad. 5 barilang voluntaryong isinuko sa magkakahiwalay na barangay sa Luok, Sulu noong March 23 na nagpapakita ng lumalakas na suporta ng komunidad sa kampanya para sa gun-free at mas ligtas na pamayanan. Sa koordinasyon ng 101st Infantry Battalion ng Philippine Army, pulisya at lokal na pamahalaan na turnover ang mga rifle at pistola sa mga otoridad. Kasabay nito, idineklara ang ilang barangay bilang gun-free zones bilang bahagi ng pagpapalakas ng peace and security efforts sa lugar. 2 karagdagang barilang isinuko matapos ang insidente ng indiscriminate firing noong Eid al-Fitr na agad tinugunan ng mga lokal na opisyal. Ayon sa militar, ang sunod-sunod na pagsuko ng armas ay indikasyon ng tiwala ng publiko at epektibong koordinasyon ng mga ahensya. Layunin nitong maiwasan ang karahasan at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 20 bilyong pisong emergency fund upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna ng pandaigdigang oil crisis. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, magmumula ang pondo sa Malampaya Gas Fund at ilalaan sa Department of Energy para sa pagpapatupad ng Emergency Energy Security Program na layong patatagin ang supply ng fuel. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, mahalaga ang hakbang na ito upang maprotektahan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino at maiwasan ang mas malaking epekto sa ekonomiya. Gagamitin ang pondo sa pagbili ng diesel, gasolina at LPG upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng transportasyon, agrikultura at iba pang mahalagang sektor. Una nang idineklara ni Pangulong Marcos ang pagsasailalim sa bansa sa State of National Energy Emergency na tatagal ng 1 taon. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.